Kung hindi stranded, napalusong na sa baha ang mga commuters sa Maynila. Pati mga ospital, pinasok na rin ng tubig. Live mula sa UN Avenue sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, gaano katindi ang baha dyan? Julius, sa mga oras na ito, iunahin ko na kaagad. Ngayon lang kasi tumigil yung buhos ng ulan dito sa Maynila. Buong araw din kasi talaga nakaranas ng pag-ulan na may kasamang hangin itong lungsod. Kaya naman, kahit sa katumingin, dito sa malaking bahagi ng Maynila, talagang lubog pa rin sa baha. Ang problema, ito na nga nabanggit mo, maraming motorista ang natrap at hindi na nga rin makapunta sa kanilang pupuntahan dahil sa takot na baka tumirik ang kanilang mga sasakyan. Wala ng buhay at lumulutang sa baha ang lalaking ito nang makita naman ng mga residente sa Tayuman Street sa Maynila kanina. Nakuryente raw ang biktima habang naglalakad sa baha. Nag-alangan din ng mga residente na lumapit dahil baka pati sila ay makuryente. Inaalam pa ng Manila LGU ang nangyari sa biktima. Pinagtulungang itawid ng mga lalaking ito sakay ng ginawa nilang balsa ang university professor na si Jocelyn para lang makatawid sa gabewang na baha sa Maynila kaninang umaga. Biyahing Bicol sana siya, pero papunta pa lang sa airport, hindi na siya umabot dahil sa taas ng tubig. Kasi ang flight ko ay 12:30 p.m. and I have to be in Bicol University today. 7 a.m. pa ako nagbubuk ng Grab, lahat canceled. Ang kalbaryo niya, sinapit din ng ibang taga-Maynila. Sa kanto ng Pedro Hill at Taft Avenue, mga pedicab na lamang ang malakas ang loob na lumusong sa baha. Pero marami pa rin sa mga commuter ang stranded. Si Lola Nita, sasamahan sana ang apo papuntang ospital ng Maynila pero wala nang masakyan. Mag-aabang din sana maski anong basakyan pero wala naman. Baka uwi na kami, wala namang masakyan eh. Sa Espanya Boulevard naman, umaga pa lang, lagpas tuhod na ang baha. Pati ang kalapit na UST Hospital, pinasok ng tubig. Binaha rin ang paligid ng Philippine General Hospital. Pinasok ng tubig ang chapel at ilang bahagi ng pagamutan. Pag may binibili kami sa labas, ay hindi po ako agad-agad makalabas pag walang alalay. Dahil sa ganito ang sitwasyon ko. Hindi naman nalintana ng mga batang ito ang peligro ng maruming tubig. Ginawa pa nga nilang swimming pool ang baha. Sa Malate, nagmistulang ilog ang kahabaan ng Pio Campos Street dahil sa lagpas gutter na tubig. Ang ilang stranded na commuter napilitan na rin sumakay sa bangka. Umabot naman sa hanggang dibdibang baha sa ilang bahagi ng Santa Mesa. Ang ilang residente, pati mga alagang aso, ni-rescue na ng mga tauhan ng Manila LGU. Pero ang ilang fur parent, hindi iniwanan ng kanilang mga alagang hayop at isinama sa kanilang paglikas. Dahil sa malawakang pagbaha, personal na inikot kanina ni Manila Mayor Hanny Lacuna ang ilang binahang barangay. Binisita niya rin ang ilang inilikas na pamilya sa isa sa mga evacuation center ng lungsod. 7 pangunahing lansangan naman sa buong Maynila ang hindi na madaanan ng lahat ng klase ng sasakyan mula pa kaninang umaga. may bahagi nitong tapat ng Liwasang Bonifacio na aabot sa tuhod o mahigit 2 talampakan yung taas ng tubig na pwede pang madaanan sana ng ilang mga motorista o sasakyan. Pero ang ilan sa kanila, pinipili na lamang manatili dito sa may mataas na bahagi naman ng area sa takot na baka tumirik ang kanilang sasakyan sa gitna ng kalsada. Isa na riyan ang truck na ito na alas 5 pa raw ng madaling araw sa lugar. Ba't ayaw nyo dumiretso? Mababa yung air cleaner ng truck. Tsaka may karga pa ho kami. May karga pa. Loaded po eh. Loaded po. Kaya ang resulta, nagmistulang parking lot ang bahagi ng P. Burgos Street matapos matrap na rin ang ilang sasakyan. Para naman makatulong sa mga stranded na commuter, nag-alok na rin kanina ng libreng sakay ang Manila Police District. Mga malalalim na baha ng mga bata, mga buntis, lalo na sa PGH, maraming mga pasyente doon na stranded. Sinakay na rin namin papunta sa mga sakay nila pauwi na probinsya. Julius, ito nasa likod ko, hindi ito ilog kundi kahabaan ito ng Taft Avenue dito sa Maynila. Pero dahil nga umaabot na sa lampas gutter deep yung tubig, talagang hindi na makita mismo yung lansangan dito sa area. Itong dumadaan ng mga sasakyan, ito yung mga galing naman ng United Nations. Hindi na halos talaga madaanan din naman yung papunta doon sa may Ross Boulevard. Pero dito, sa papunta naman sa may Mabini,
talagang maaari naman madaanan. Ang problema dahil wala nga mga sasakyan sa mga oras na itong dumaraan sa Taft Avenue, ito ang resulta, ang ilan sa mga pasahero o ilan sa mga pauwi na sana ng kanilang mga bahay, stranded din at nag-aabang ng bus. Tanging bus na lamang kasi at mga malalaking sasakyan ang maaaring makadaan dito ngayon sa Taft Avenue, dulot pa nga rin ng mataas na baha. At sa mga oras ding ito, no, nag-offer na rin o nag-alok na rin ang mga ilang shopping malls dito sa Maynila na sa mga nais tumuloy pansamantala sa kanilang lugar para sa mga nahihirapan nga, no, dulot nga ng baha. Plus, winave din nila o inalis muna nila ang paniningil para naman sa mga parking fee sa mga sasakyang apektado ng baha. Julius. Maraming salamat, Mon Gualvez, at mag-iingat ka rin dyan. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.